Morning po sa ating lahat at kahapon lang siguro yung iba nagkasama-sama tayo. Pero iniwan ko kayo. Thank you. Right. Napakasarap po magpuri sa Diyos at habang inahot po natin mga awitin kanina ay marami nag-flashback po sa akin ng mga ginawa ng Diyos sa buhay na. Hindi na po siguro sa akin, kundi sa ating lahat. Now, this morning message is a continuation yung huli kong message about the glory of the Lord. We are created to display God's glory. You are created in God's likeness. So your responsibility is to show what God or who God is and what He looks like. Yan trabaho po natin ngayon. Responsibilidad mo ngayon dahil ginilikha tayo ng Diyos because God created us in His likeness. So our responsibility, ipakita natin kung ano po ang hitsura, ano ang larawan ng Panginoon, ano ang imahe ng Diyos. Nagampanan po ba natin yon? Ang imahen po ng Diyos, His image ay hindi po natin nakikita sa pictures, hindi po natin nakikita sa mga larawan lamang na sad to say, or I'm sorry to say, na binubuhat-buhat. Hindi po yan ang image ng Diyos. The image of God, the likeness of God is you. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yun. Hindi mo kamukha si Joaquin. Ay, hindi mo kamukha si... Sinong partner ni Joaquin? Chichay. Kamukha mo si Jesus. Kamukha mo ang Diyos. So, kung ano po ang hitsura ng Diyos, responsibilidad mo ngayon yan na ipakita mo. Kaya kung anong image, anong likeness na pinapakita mo sa tahanan, sa bahay, itanong mo lagi, si Jesus ba yan? Now, in times of temptation, WWJD, anong meron doon? What would Jesus do? Yan, that's the image of God. Kung si Jesus ba sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat niyang gawin? Kasi po, we are carrying the image and likeness of God. So, medyo hinihingal po ako. Napagod yata ako kahapon. Tagal kasi ng kissing scene. Hindi pala. Right. So, gusto ko ba, marami kasing hindi nakakalam eh. Baka makita nyo, naghawak ka ng kamay sa kalsada, nagakbayan, mag-asawa na po itong dalawang ito na sa harapan ngayon. Gusto kong i-declare sa inyong lahat. Baka makita nyo, nanonood ng sine, namamasyal, nakita kayong kissing scene, mag-asawa na po yan. Oh, pwede na po, hindi na bawal. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 11 verse 1 to 4. John chapter 11 verses 1 to 4. Okay, so kung may Biblia kayo, ay pwede nyo pong sundan o basahin. John 11 verses 1 to 4. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and sister of Martha. It was that Mary who anointed the Lord, ano nangyari dyan? With fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sister sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Guhitan niyo po yan. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. This is my verse for this year, verse 4. This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Kailangan mo magkasakit, kailangan mo magkasakit upang ma-display po yung glory ni Lord. Yun po ang nasa puso ko ngayon. Minsan kailangan mong may problema
para makilala mo ang Diyos, ang kanyang kaluwalhatian. God, ang Diyos po nagpapakilala sa atin in different ways. Minsan sa blessings. So, ang Diyos po ay full of variety. Marami siyang variety, kaya ang diablo, nalilito po sa ating Panginoon. Pagdating po sa healing, mayroon po siyang pinagaling na sinabihan lang niya, gumaling. Yung isa naman ay yung bulag, tinapalan lang niya ng putik, binuraan, tapos maghugas ka doon, gumaling. So ano ba talaga ang system? Ano ba talaga ang kanyang formula? Wala pong formula si Lord. So in different ways. Iksian ko lang pong message ngayon. Ano po, pasensya na po kayo. Right. Verse 4, wag po natin kaligtaan dyan. When Jesus heard that, He said, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Napalitan natin yung sickness. Mayroon ka bang problema? This problem will not come to pass, but it will bring glory to the Lord. Now, maghintay ka lang. Pag sinabing glory in the Lord, hindi po ito yung sarili mong diskarte. Minsan, inuunahan natin si Lord. Kaya minsan, hindi natin nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Now, ang kwento, may dalawang magkapatid na si Mary. Tatlo nga sila. Mary, Martha, and Lazarus. Sa Bethany po yan. Yung lugar ng Bethany, laging pinupuntahan ni Jesus yan. At sabi pa sa komentary, walang hotel doon, kaya nag-stay siya sa bahay ng magkapatid na to. Tatlong magkapatid, Martha, Mary, and Lazarus. Doon siya nag-stay. Naalala nyo, minsan nangaral si Jesus, si Mary na sa kanyang paanan, and then Martha, nagluluto. Di ko alam kung saan na si Lazaro, baka nag-basketball, o baka nag-igib ng tubig. At minsan, pumunta sa Bethany si Jesus, sa tahanan pa rin nila Mary and Martha. Ito namang si Mary, binuhusan ang kanyang buong katawan niya ng pabango. So madalit salita, malapit na malapit kay Jesus itong mga magkapatid na to. Siguro magkakabata sila. At ang description po, He loved them so much. Whom He loved is sick. So, anong ginawa po ni Mary and Martha? Nagpautos po, nagpautos po. Kasi po noong panahon, human messenger lang po talagang ang kanila pong paraan ng communication. At napakatagal dahil it takes one day travel para lang makarating yung message. So, unang araw nagkasakit si Lazarus, pangalawang araw nagbiyahe yung messenger, at nung dumating na siguro, kay Jesus, patay na si Lazarus. Kasi ganun katagal. Now, ano ba ang sabi ni Martha and Mary? Sabihin mo lang, Jesus, whom you love is sick. Yun lang ang message. Hindi po sinabing, sabihin mo kailan magmadali siyang pumunta para mabutan pa niya si Jesus. Hindi. Basta in-inform lang niya si Jesus. Now, ano kaya nasa isip ni Martha and Mary? Siguro sa isip nila, pag nalaman ni Jesus na may sakit ang kanyang minamahal na si Lazaro, kaibigan, kaagad itong darating. Di ba gano'n naman tayo? Minsan sa akin, mayroong mag-text, Pastor, pwede po bang pag-pray nyo kasi may sakit kayo sa hospital? Eh ako naman ayaw ko ma-disappoint yung tao. Kaagad kung pumupunta. Noong unang panahon pa yun, medyo malakas-lakas tayo. So, minsan mga kaibigan, kasi nga, may relationship. Pero ito po ang ginawa ni Jesus. Hinintay pa niya ng 4 na araw. Para lang, anong dahilan? Ang sabi po niya, to show God's glory. To bestow, to display God's glory. Pag-usapan po natin dito yung sistema o yung formula, yung ginamit po ni Jesus kung paano po niya pinakita ang kanyang glory sa magkapatid ito. Na ang tanong, bakit po
nag-delay si Jesus? Hindi ba niya mahal? Makikita ho natin ngayon. Ano? Right. So, unang-una, ah, yung una nating point, it's all about God's glory. Yung kinanta po natin kanina, it's all about Jesus. Habang kinakanta kayo, Lord, it's not about me. It's not about this congregation. It's not about the worship team, but your glory. This morning, Lord, we want to see your glory through your words. Through your words. It's not about Lazarus, but about God. Hindi naman si Lazarus importante dito, kundi mahalaga rito ay ang Diyos ang kanyang kalwalhatian. Sometimes we serve God because of the good things He has done. But life is not about the blessings, but the glory of the Lord, but the glory of God. Maaring kikita mo sa sarili mo, ano ba to, Lord? Pagpasok ng 2014, parang malas yata ako. Mayroon tagagupit po ako. Tinawagan ko nung, kailan ba ako nagpagupit? Pizza 1, pizza 2. Unang bungad kagad si Pastor, talagang ang malas ng New Year. Bakit naman? Sakit ako. Anong malas? Walang malas kay Lord. Isipin mo, blessings yan. Malay mo, ano bang ginawa mo? Nasa loob lang ko ng bahay eh. Malay mo, kung lumabas ka, baka nabaril ka. Kaya in everything give thanks, where it's God's will. And the Lord wants to show His glory to you. Kaya, pwede mong tingnan yung magandang bagay sa mga negatibong bagay. Mas tayo mga tao, mas madali sa atin makita ang mga negatibo. Pag nakita mo yung naunahan ka sa negative, napakahirap nang hanapin yung magagandang bagay. Pero, bilang mga anak ng Diyos, ang kanyang salita nagsasabi, everything give thanks, meaning to say, there is a positive things in everything in our lives. Ang pangit po nangyari sa Tacloban. Ilan na ba namatay doon? Mabot ng 1,000 higit. Pag sinabing patay, hindi maganda ho yun. Pero ang maganda po doon, alam nyo, lumabas ang pira ng gobyerno. Nagkaisa ang buong mundo. UNICEF, United Nations, mga private, mga missionaries, nakafocus lahat sa Tacloban, sa Leyte, Samar. Of course, mayroon din mga mapagsamantala. Pero ang maganda roon, sumikat ang Pilipinas. Di naman natin sabi nga ni GR nung nakaraan, bakit mas mabait ba tayo kaysa kanila? Ba't nangyayari sa kanila yon? And everything give thanks for is the will of the Lord. Sa ngayon, hindi natin maintindihan, maunawaan. Ang tawag nga kanina nawit natin, He is an amazing God. Indescribable. Unattainable. Ano pa ba? Unfathomable. Ano pa ba? Attainable? Attainable. Untamable. Ano pa ba? All-powerful. Mean to say, hindi mo maarok ang kanyang kaisipan. Infinite ang Diyos. So there are questions in my life. Maring sana Martha and Mary, ba't ang tagal ni Jesus? Di ba gano'n naman tayo? If we pray, may problems tayo. Gusto natin kaagad-agad si Lord tumugon. Kaya sabi natin kay Lord, ang bagal naman ni Lord. Kaya minsan tinutulungan natin si Lord eh. Dumaan yung Bombay, ay ito na, padala ni Lord yung Bombay. Ito na answered prayer. Pero naunahan mo si Lord eh. Meron pala siyang dapat gawin. Kaya tumigil na lang. Right. Jesus exposes true nature that He is the life and the resurrection. When Jesus came to Bethany, sinalubong kagad siya ni Martha. Sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lang, sana hindi na namatay ang aking kapatid na si Lazarus. Sabi ni Jesus, if you believe in me,
Though he died, he will rise again. Sabi ni Martha, Opo Lord, naniwala ko sa resurrection in the last days. Di ba't ang sabi ko sa iyo, kung naniniwala ka sa akin, muli siyang mabubuhay. Because I am the life and the resurrection. Dalawang nature ang pinakilala ni Jesus dito. Dalawang nature niya, dalawang characteristics niya, dalawang image niya. He is the life and the resurrection. That's His glory during this time. Kailan nangyari yun? Not in the last days. Kaagad-agad. Mas malaking himala ang kanyang magagawa kapag si Lazaro nandoon sa libingan. Kaya sabi niya, lumabas ka, Lazarus. At lumabas na si Lazaro. Kung sinabi ni Jesus, lumabas ka dyan. Teka, nakalimutan ko pangalan. Lumabas ka nga dyan. Baka maglabasan lahat ng patay. Ano? Sino po, Lord, ang hinahanap mo? Aray, si Lazaro po, balik kayo lahat, balik. Si Lazaro lang. So, kaya naggulat po ang lahat. Love na love niya si Lazaro. Kaya hindi nangahulugang pinabayaan po niya. Mayroon lang siyang plano. Mayroon lamang siyang sinusunod na timetable. Not ours, not yours, not your schedule, but the schedule of the Lord to show His glory. Ito po hindi natin maintindihan. Ako po, di ko po naintindihan ang sitwasyon ko ngayon kay Lord. Pero ang ginagawa ko po lamang ngayon, I humbly bow down before Him. Lord, You are my Creator. And You know that. You know kung paano ako aayusin. Lalapit ako sa iyo. Basta lumapit ako sa bahala ka na. That's it. I want to see Your glory in me. Nakita ko nga naman ang glory ni Lord. Bawat makasalubong ko ng mga manampalataya, kahit hindi na dito nagcha-church, ang una nilang mapapansin sa akin, Pastor, ba't parang pumayat ka? Oo, kalalabas ko lang sa munti. Hindi, sa hospital. Ano nangyari sa'yo? Teka muna, Merry Christmas muna. Happy New Year. For 1 week na hospital ako. Maya, hinahabol ako. Pastor, Merry Christmas para sa'yo. The glory of the Lord. Mayroon pang nagsabi sa akin bago ako pumunta rito, bago ako nagpastor dito, nakausap ko siya. Pastor, balita ko magpastor ka dyan. Naku, wag mo po na pong ituloy. Ang titigas ng mga ulo niyan. Sabi, dati po yun dito, no? Kilala ng iba. Matanda na po siya. Nasa ibang church na po, pero kaibigan pa rin natin. Ang titigas ng ulo, lalo na yan si Kwan. Tigas ng ulo yan, kaya mamamatay ka dyan. Kakalbo ka dyan, pastor. Pero nagkita po kami. Sabi niya, Pastor, sa'yo po yan, alalahanin mo, kailangan ka ng congregation mo. Kailangan ka ng church. I saw the glory of the Lord. Kaya, mga himalang hindi mo maintindihan. Di ba? Ako, hindi ako pinabayaan ng Caloocan GCCM nung nandun ako sa hospital. Sila yung, although na dito po, ay ang dami po nang tumutulong sa akin. Pero accessible kasi sa kanila doon. So nakita ko yung pagkalingan nila sa akin. At dito po. Pag uwi ko dito, ay nako, salamat sa mga kapatid. I saw the glory of the Lord. Okay. It's not about me, but God's glory. God's exposure sometimes doesn't get much during good times, but in true, difficult, and hard times, minsan. Kaya, anong gusto nyo? Makita mo ang glory ni Lord sa mga good times? Pastor, tinatanong pa ba yan? Gusto ko good times, not the hard times. Pero again, si Lord pa rin ang masusunod sa atin. Right. Pangalawa, God's glory is greater than His love. Tanda natin, mahal niya si Lazaro, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Because He wants to show His glory. Even Jesus Christ at the cross of Calvary,
Mahal siya ng kanyang ama na sa langit, pero tinalikuran siya ng kanyang Father. Anong prayer niya? Anong sigaw niya sa krus? My God, why hast thou forsaken me? Sabi sa Isaiah chapter 53, verse 10 yata yun. It pleases the Lord to bruise His Son. It pleases the Lord to bruise His Son. Tuwang-tuwa ang ama ng kanyang anak, binugbog, pinako sa cross, sinugatan, nilagyan ng korona. Tuwang-tuwa ang Diyos, Ama. Why? Dahil ba gusto niya masaktan ng kanyang anak? Because it means victory. The glory of Jesus is not to be the king of the Jews. It's not to be a deliverer of the Israelites. But He is a Savior of the world. Through the cross. Cross muna bago crown. Gusto ng diablo, crown na, wag ka na mag-cross. But that's not the glory of the Lord. The glory of the Lord, the true picture of Jesus, is to be crucified at the cross of Calvary. Madali ho ba yun? No. It speaks about the glory of the Father. Pero nasaan yung love? Ang love, pinipigilan ng Ama. Even Jesus Christ, pinipigilan niya ang kanyang love. Why? Mas importante ang glory ng Diyos. Pastor, kanina ka pa nagsasabi ng glory. Ano ba talaga ang glory? Ulitin ko po. Majesty, binanggit kanina eh. The heavens declares His majesty. Proclaims His majesty or glory. Ito yung the true picture of the thing. Totoong larawan. Totoong ikaw. Kaya pag binago ang plano ng Diyos, binago mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi mo pinakita ang glory ng Diyos. Right? So the glory means the picture of who you are, the true picture of who you are. So, ikaw na ba talaga yan? Tanong mo sa iyong sarili, ikaw na ba yan? O mayroon pang may labas na glory ang Diyos sa buhay mo? One of God's glory in us is to become fruitful. I am the vine and you are the branches. The works of the branches is to bear fruits, hindi lang dahon. Isa lang po yan na makita po yung bunga natin. Tanda natin, God's glory is greater than His love. Parang sabi natin kay Lord, Lord, do you love me? Ba't ako nagkaganito? Minsan pag naglakad ako, may makasalubong akong laking mama, lakas manigarilyo. Naiinggit ako minsan. Lord, bakit siya malakas? Hindi naman naglilingkod sa'yo. Ang dami namang bisyo. Pero bakit ako? Self-pity na. Naglilingkod ako ng buong buhay ko. Kailan ba ako nagsimula? 1986. Edad ko noon ay 10 anyos. 16, 17. So, wag nang pintahin yung mga galing sa math. So, matagal-tagal na rin. So, I served the Lord almost half of my life, or more than half of my life. At minsan naisip, Lord, is this my reward? Nirebuke po ako ng Lord yan. Naalala yung message ni Pastor Pabs. Si Pedro ay kinausap niya. When Peter saw the glory of the Lord, tumakbo siya kay Jesus, patira pa. Lord, depart from me, for I am a sinful man. The grace of God is so clear to Peter. So nakita ko rin sa sarili ko, Lord, nakita ko pala ang yung gawa eh. Sa pamagitan nito, ang dami ko pang hindi alam sa'yo. Pero nandyan ka lagi. Kaya, pakumbabaw kay Lord. Lalo na yung isang tao dito na nagtiyaga sa akin sa ospital, binabantayan ako. Ewan ko kung akong binabantayan. Nabasa ko yung mga text niya eh. Ano ba? Pinto sa'yo?
Gaganda ro ng mga nurse doon. Hindi pa biro lang. Sorry na kon. Actually, siyang binabantayan ko. Pero malaki ang utang na loob ko dyan. Nagpuyat din para sa akin. So in the time of Lazarus, sufferings should precede glory. Napakalungkot po kung ang paghihirap natin, mga problema natin, hindi nasusundan, hindi lumabas yung glory ng Diyos sa buhay. Sayang, wala tayong natutunan. If you have a problem, and then lumampas na lang panahon, and then if you look back, parang wala kang natutunan, walang nakikita. Baka naman, hindi mo hinayaang lumabas ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga circumstances na dumating sa buhay mo. Parang wala kang testimony, wala kang kwento sa buhay mo. Tandaan natin, ang buhay na kapag walang kwento, walang kwenta. Right? So, magkwento tayo about the goodness of the Lord. Right. So remember, God's glory is greater than His love. So sometimes He allowed these things to happen so that His glory will exceed, not just His love. Kaya minsan nag-question natin sa Lord. Remember, yung salitang tanong na why, Lord, why? Hindi sinasagot ni Lord yan. Matutunan mo na lang yan after. At masasabi mong, kaya pala. So the purpose of life is displaying God's glory. So, kung lahat tayo, tatanungin ko kayo, i-define natin yung success, iba't iba po ang ating kahulugan ng success sa buhay natin. Zero number 1 siguro ang sagot natin, datong, atik, wealth. Yan ang ibig sabihin natin sa yan ang ibig sabihin natin ng success. Kasi pag meron ka niyan, magagawa mo na lahat. May mga taong meron niyan, pero marami pa rin kabiguan. Iba fame, power, influence, having a better job, a higher salary, a bigger house. Wala talagang one word for success. Now, pag tinanong mo si Lord, what is success? Success means to display God's glory in you. To display God's glory. Ibang makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Sabi sa John chapter 17 verse 4. Meron ba dyan? John 17 verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you give me to do. Ano yung glory ni Jesus na pinapakita? Hindi po yung umupo siya sa trono ng Israel, but completing the work. Ano yung kinomplete niya? Completing the 12. Dinidisciple niya ang 12. And then he's ready now for the cross. And then dun sa cross, ang sabi niya, it is finished. It is finished. So God's glory is completing the assignment that God has given you. Tanong, what is your assignment in life? Ano bang assignment natin kay Lord? Yung mga estudyante, sanay sa assignment eh. Minsan hindi natin ginagawa dahil umaasa tayo. Yung kaklase ko, gumagawa ng assignment. Mangopya na lang ako sa kanya. Right. What is your assignment? Ikaw po nakakaalam dyan. Completing your assignment. Completing the work. Praise and worship cannot bring God's glory. Yung pong ating awitan, hindi po yan ang paraan para mailabas natin ang glory ni Lord. But completing the work,
Obedience. Maraming ang galing sa worship, pero hindi obedient. Galing sa prayer, pero hindi obedient. Sasabihin ni Lord, anak, nagsisinungaling ka lang sa akin. Ang galing mo dyan, pero hindi mo sinunod yung gusto kong gawin mo. Tumayo ka na dyan. At sundin mo ang gusto kong pinapagawa sa iyo. That's the word of the Lord. Yun ang glory, nais niyang ipakita sa atin. So, the purpose of mankind is glory. He wants every creature to display its glory, to expose its true nature. The glory of man is to bring forth fruit that exposes God's glory. If fruit means productivity, then it means work. It means working for the glory of the Lord. We are created to show God's likeness, to show His character and His true nature. So that is our assignment now. Ito pong tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili. John chapter 12, verse 27 and 28. This is His prayer in Gethsemane. Now my heart is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. Yan bang dapat niyang gawin? Lord, iligtas mo po ako sa oras na ito. Parang sinasabi, ayoko pong maghirap. Sabi niya, no. It was for this very reason I come to this hour. Father, glorify your name. Grabe yung prayer ni Jesus. He is not looking for escape, but he continually embraced the cross to show God's glory. To glorify someone means to show or manifest everything He expects from you. Siguro lahat tayo may kanya-kanyang cellphone, mayroong Samsung, mayroong Apple, mayroong Bayabas, mayroong Nokia. Di ba, pag bumili ka, tinitingnan mo yung mga features, anong magagawa nito, mga smartphones. Nung ginamit mo, hindi lumabas yung gusto mo mangyari. Ang tawag doon, hindi niya na-display yung kanyang nature. Babalik mo sa may-ari, sa binilhan mo, ano ba itong klaseng cellphone nyo? Ay, pasensya na po, China po yan. So, hindi nangyari yung ini-expect mo. Mangyari kaya yung ini-expect ni Lord sa atin. Lalabas tayo rito, Lord, show me. What do you want from me? Saan hindi na kailangan? Open your Bible, and then it will teach you what to do. Pray, and you will know God's will in our lives. So, let us glorify God in our lives, in our body. Tayo pong lahat ay tumayo.